kabalintunaan sa Ebanghelyo or Gospel Paradox. Ang Gospel Paradox ay ang mga turo ng Panginoong Hesus na tila magkakasalungat sa unang tingin, ngunit nagiging malinaw kapag nauunawaan sa pananaw ng kaharian ng Diyos. Ang kahulugan ng Gospel Paradox ay ang mga katotohanang spiritual na tila hindi lohikal ayon sa pag-iisip ng tao, ngunit totoo sa kaharian ng Diyos. Ipinapakita nito na ang paraan ng Diyos ay kabaliktaran ng paraan ng mundo. Number 1, ang nawawalan ang siyang nakakakita ng tunay na buhay. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng buhay dahil sa Panginoong Hesukristo ay makakatagpo nito sa Matthew chapter 10 verse 39. Ang paliwanag rito, sa mundo, ang pinakamahalaga ay protektahan ng sarili. Sa kaharian ng Diyos, ang tunay na buhay ay nakikita kapag isinusuko ang sariling kagustuhan kay Kristo. Ang paradox, ang pagsuko ang daan sa tunay na buhay. Ang kahinaan ang nagiging lakas. Kapag ako'y mahina, saka naman ako malakas. Sinabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 10. Ang paliwanag, hindi sinasabi ni Apostle Paul na mas mabuti ang maging mahina, kundi na ang kahinaan ay nagiging daan para kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Ang paradox, ang kahinaan ng tao ang nagbubukas sa lakas ng Diyos. Ang kahinaan ng tao ang nagbubukas sa lakas ng Diyos. Mahirap ngunit mayaman. Bilang mga dukha, ngunit nagpapayaman sa marami. Bilang walang-wala, ngunit may nagmamayari ng lahat. Bilang mga dukha, ngunit nagpapayaman sa marami. Bilang walang-wala, ngunit nagmamayari ng lahat. In 2 Corinthians chapter 6 verse 10. Ang paliwanag rito, maaaring walang material na kayamanan ang mananampalataya, ang believers, ngunit tagilay niya ang kayamanang spiritual, kapatawaran, pag-asa at buhay na walang hanggan. Ang paradox ay walang wala sa mundo, ngunit mayaman sa Diyos. Ang dakila ay ang lingkod. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod sa Matthew chapter 23 verse 11. Ang paliwanag dito, sa mundo, ang dakila ay pinaglilingkuran. Sa kaharian ng Diyos, ang dakila ay naglilingkod. Ito ang mismong ginawa ng Panginoong Hesus nang hugasan niya mga paa ng kanyang mga alagad. Ang paradox, ang tunay na kadakilaan ay nasa pagpapakumbaba. Number 5, buhay sa pamamagitan ng kamatayan. Maliban na ang butil ng trigo ay mamatay, ito'y mananatiling nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, ito'y magbubunga ng marami sa John chapter 12 verse 24. Ang paliwanag dito, ipinapakita ng Panginoong Hesus na ang kanyang kamatayan ang magbubunga ng kaligtasan ng marami. Ganon din ang mananampalataya ay dapat mamatay sa sarili upang mamuhay para kay Kristo. Ang paradox, ang kamatayan ang nagbubunga ng buhay. Number 6, ang kaharian ay narito na, ngunit hindi pa ganap. Ang kaharian ng Diyos ay nasa gitna ninyo in Luke chapter 17 verse 21. Ngunit hinihintay pa natin ang ganap na katuparan nito in Revelation chapter 21. Ang paliwanag dito, dumating na ang kaharian sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ngunit hindi pa natin nakikita ang kabuang kaluwalhatian nito hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang paradox, narito na, ngunit hindi pa ganap. Bakit mahalaga ang gospel paradoxes? Ipinapakita nito ang ibang paraan ng Diyos kumpara sa mundo. Number 2, tinuturoan tayo ng pagpapakumbaba at pananampalataya. Number 3, ipinapakita ang lalim ng ebanghelyo or ng gospel at ang kabaliktaran nitong katotohanan.